Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, maliit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang Umaga Pilipinas. Naimbag na bigat sa mga taga-Flora Apayao. At yan din po sa Bagao, Cagayan. Sa mga suki natin dyan po sa Gabaldon, Nueva Ecija. Magandang umaga sa mga taga-Gumaca, Quezon. At mga taga-San Marcelino, Zambales. Naku, kasarap ng manggang Zambales. Congratulations sa bagong appointed na Secretary ng DBM, si Kim De Leon. Binabati ka ni na Yusek Charles Calima ng mga Batang San Miguel, ni General James Brillantes at General Romeo Berra. Inaprobahan na ng pamahalaan na mahigit sa 52,000 na mga bagong teaching position bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa June 8. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, umabot ng 32,916 ang karagdagang posisyon para sa mga guro na nais magturo mula kindergarten hanggang senior high school, kabilang ang Alternative Learning System o ALS. Sa kabuuang bilang ng mga bagong posisyon, 32,047 ay para sa Teacher 1, 369 para sa Special Science Teacher 1, 500 naman para sa Teacher 4 positions. Nakatuon ito sa Special Needs Education. Sinabi ni Secretary Angara, layunin ng karagdagang item sa DepEd na mapapaba ang learner-to-teacher ratio at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo sa mga silid-aralan. Ayon sa kalihim, mahalaga ang hakbang upang mabigyan ng sapat na suporta ang mga paaralan, mabigyan daan ang mga guro na makapag-focus sa kanilang pangunahing tungkulin, ang hubugin ang kaisipan ng mga mag-aaral. Marikina muling inilunsad naman ang Balik Eskwela Shoe Bazaar.
Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, muling binuksan ng Marikina City Government ang taunan nitong Balik Eskwela Shoe Bazaar. Layong mag-alok ng mura pero dekalidad na produkto bagong opening ng klase sa buwan ng Hunyo. Ayon kay Mayor Manchidoro, layo nitong masuporta ng matibay na local industry ng shoe capital of the Philippines. Gayon din, magandang alternatibo ito ngayong pati school supplies, damay na rin daw sa mahal na presyo ng bilihin. Sabi ng alkalde, bawat sapatos na mabibili sa lugar, makatutulong sa 5 hanggang 10 manggagawang Marikenyo. Inorganisa ng Philippine Footwear Federation, tampok sa bazaar ang mga leather goods mula sa 39 na mga local manufacturer. Bukas ito sa Freedom Park ng Marikina hanggang May o August o June pala, June 21. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi kapag Lunes hanggang Huwebes at hanggang alas 8 ng gabi kapag Biyernes hanggang araw ng Linggo. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang enforcer ng LTO na nag-viral sa social media dahil sa pagsasali ng gasolina sa impounding area. Impounding area ho ng LTO, sinuspindi na. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Kuya Angel, agad tinatawa ng suspension order ang 2 tauhan ng LTO Law Enforcement Service matapos ang ginawang pagsasali ng mga ito ng gasolina sa loob mismo ng impounding area ng ahensya. Batay sa viral na larawan na nakapost sa social media, makikita ang 2 enforcer na naglilipat ng gasolina mula sa isang lalagyan patungo sa isang puting Mitsubishi Adventure. Ayon sa LTO, nagdulot ito ng aligasyon mula sa publiko na maaaring may irregularidad sa ginawa nilang aktibidad. Dahil dito, agad naglabas ng show cause order ang Intelligence and Investigation Division ng LTO laban sa 2 enforcer upang magpaliwanag sa paunang investigasyon. Hindi pa malinaw kung ang pagsasali na may kinalaman sa opisyal nilang tungkulin o may personal na pakinabang. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, kung mapatutunayang hindi otorisado, may tuturing ito na maling paggamit ng resources ng gobyerno at posibleng paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bukod pa sa pananagutang administratibo, aniya, walang puwang sa ehensya ang anumang uri ng irregularidad o pang-abuso. Nananawagan sila kanilaw sa publiko na makiisa sa pagbabantay at agad i-report ang anumang kahina-hinalang gawain ng kanilang mga empleyado upang mapanatili ang integridad, disiplina at tiwala sa LTO sa ilalim ng Zero Corruption Policy. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Val. Publiko, binalaan naman laban sa pagbili at paggamit ng mga unregistered na mga food supplement. Detalye mula kay Giselle Caport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Binalaan ng Food and Drug Administration ng ating mga kababayan laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistrado na food supplement. Sa FDA Advisory Number 2026-0162 na nilagdaan ni FDA Director General Attorney Paulo Tiston, tinupin nito yung Laxin Beauty Tox L-Ana Premium Oral Sunblock Stem Cell Dietary Supplement. Wala raw kasi itong Certificate of Product Registration. Ang ibig sabihin, hindi ito sumailalim sa pagsusuri ng kagawaran para sa kaligtasan, visa at kalidad. Alinsunod sa Public Act Number 19711, ipinagbabawal ng paggawa, pag-aangkat, pag-export, pagbebenta, pamamahagi, paglilipat at non-consumer use. Gayon din yung promosyon, pag-aanunsyo o sponsorship ng mga health products na walang tamang otorisasyon. Nagbabala ang FDA sa mga establishmento na lalabag na nahaharap sila sa parusa o karampatang regulatory action. Hiniling din ito sa mga kaukulang otoridad na tiyakin na hindi ibinibenta ang nasabing produkto o ginagawang available sa kanilang nasasakupan. Pinapitigil din sa Bureau of Customs sa pag-aangkat o pagdiluwas ng produkto, gayon din ang lahat ng hindi rehistradong produktong pagkain.
Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Eto, sigurado tayo rehistrado sa Food and Drug Administration. Nananakit na ba yung kasukasuan, nagkakarinkles, sumihina na ba yung kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaflex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. 54 makalipas ang alas 5 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! 3 minuto bago mag-isa sa umaga, naglabas ng 350 million pesos ang pamahalaan lokal ng Maynila para sa mid-year bonus. Nangaabot sa 20,000 mga empleyado ng Manila City Hall. Sa flag raising ceremony sa lungsod din anunsyo ni Mayor Isko Moreno, maaari nang ma-claim ng mga empleyado ang naturang mid-year bonus mula alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon kay Yorme Isko, bahagi ito ng kanilang commitment na kilalanin ang sipag, dedikasyon, patuloy na serbisyo publiko ng mga kawani ng Manila LGU. Kasabay nito, pinasalamatan din ng alkalde ang city employees sa walang tigil na pagsisilbi sa lungsod at pagtulong sa paghatid ng serbisyo sa mga residente at kanilang hamon na kinakaharap katuwang ang pamahalang lokal araw-araw. Sana all may mid-year bonus. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang oras
2 minutos na lamang bago mag 2x2. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Pamones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw ay mula po sa Greek journalist na si Nicholas Kasantakis. Kasansakis. Ayan, tongue twister eh. You can knock on a deaf man's door forever. Pagkabingi daw ho yung may-ari ng bahay, habang buhay kang kakatok niyan. Isang balita, susunod na sa ilang saglit. Kasama ang 2x2. 1 minuto bago mag-aces ng umaga. Sa loob ng